4K lang may iPhone na. Naglabas po ng iPhone si itel. Eto, si itel A200. Wait lang, bakit orange din? Tapos na guys, look at that. Tingnan mo yung likod ng orange phone na to. The camera plateau. Yung harapan mo ang iPhone. 4,000 lang to. May 5,000 mAh ka ba? 120Hz refresh rate. May military grade. Durability ba? Matibay? IP65 rating. Naka T7250 octa-core. Optimized for 4 years fluency. So after 4 years daw, mabilis pa rin daw siya. Meron pa siyang up to 8 gigs of RAM, 128 gigabytes of ROM for 4K. That is sobrang sulit. Kung matagal mo nang gusto itong design na to, nakikita mo lagi kung saan-saan. Orange phone, orange iPhone. Pero kasi masyadong mahal to. 100K to eh. At meron ako. Okay lang yan dahil ikaw magkakaroon ka na 4K lang po to. Pero tingnan natin kung okay ba talaga siya. Alam natin, Apps Bench, you're watching Unbox Diaries. Ooh. So, ito na siya. Ganda ng box. Mas maganda pa sa iPhone. Guys, hindi po siya sa iPhone. Siya si itel. A200 nakalagay. Ayan. Oh my God. Tingnan nyo naman yan. Ito na yung pinakamurang Cosmic Orange na phone na nakita ko sa buong buhay ko. Well, this year. Mamaya na yan. Dine-demonstrate yung military grade standard 810H. Ay guys. Oh my God. Si iPhone, wala siyang casing. Ito meron. Tapos, mukhang case T5 pa, ang casing niya. Enjoy better life, nakalagay. Designed by itel. Yung kanya SIM ejector pin ay nasa loob ng plastic. Yung iba, nakakalat na sa loob ng box. Yung iba, wala pang ganito. Ganyan nakatindi. Si itel. Sa halagang 4,000 pesos, may ganito ka na? Guys, may warranty card na siya, nakasama. Type-C cable. Tignan nyo to. Meron siyang charger. Si iPhone, wala ng charger, guys. May charger pa. Licensed by Qualcomm. Eto na yung phone. Manda na kayo. 4,000 lang to. What? Guys, ito yung iPhone 17 Pro Max. Diba? Ang ganda. Sobrang trendy. Wala masabi. Kung gusto mo ng iPhone na social, mura lang at social pa. Grabe. May headphone jack pa rin siya. Tignan natin ha. itel. Hindi siya iPhone. itel. Anong itsura niya with the case T5 as the itel casing? What? Ang ganda. Grabe. Tingnan mo naman yan. Guys, wala nang mas titindi pa dito. Feeling ko out of stock to agad. Guys May 25 daw to lalabas. Bagay pala siya no? Kasi tingnan mo to. Yung iPhone 17 Pro Max ko, ayun lang po yung itsura niya. Maganda siya, maganda talaga. O diba? Look at that. Sana lang meron pa sa ibang color dito. Wait. Gagana kaya? What? So sa itel A200, side by side with the iPhone 17 Pro Max, look at how expensive looking. How yayamanin? Katingnan nito. Siguro pag dinala mo to sa school, sa office nyo, sabihin nila, uy, mayabang ka na. Siyempre, ginalingan ni itel na itago ang logo niya sa likod. Hindi niya makita doon. Hindi niya makita, di ba? So para sila merong camera plato sa likod. Ayan, meron siyang dalawang camera. Pero mukhang, pinagmukha niyang tatlo yung camera. Meron siyang 1, 2, 3. Pero yung maliit na camera sa ilalim ay flash po yan. Mukha lang siyang camera. Ayaw mo maniwala? Oh, diba? Naniwala ka na. So ito madami nagre-request sa akin na i-compare ang kanilang flashlight. Guys, sino mas malakas ang flashlight? Malapit, wala na guys. At meron din siyang parang lighter part dito na hindi mo siya dalata. Pero kailangan tamaan ng ilaw. Kaya lang, kapag tinignan mo siya diretso, hindi siya katulad ni iPhone na may lighter part siya dito sa gitna. Pero para silang matte finish. Pero mas flat po itong itel A200 Si iPhone medyo curve sa sides. O, diba? Pero tama na yan. Bakit nakabaya siya kay iPhone? Mas maganda to. Yes, may headphone jack pa rin siya. May speaker sa taas. May dual nano SIM card slot pa rin po siya dito with micro SD card slot for expandability. May AI siya dito na nakasulat na hindi mo halata. At meron siyang infrared sensor na nakasulat dito na hidden din kapag tinatamaan na ng ilaw. So meron siyang dalawang camera daw sa likod. That is a 13 megapixel rear camera at 5 megapixel front camera. Grabe naman to. Sobrang gaya. Pati sa harapan. Nakita nyo ba yan? Yung sa tapat ng box, nakalagay, meron siyang notch. Pero, nung tumingin ako sa harapan, iba yung notch niya. Hindi siya yung notch ni iPhone. Peke ba ito nabili ko? Sa tutuban? Kaya pala guys, alam niyo na yan. Yung notch, nagbabago-bago siya. Kapag nag-charge ka, ayan, nagbago pa yung shape niya. Dynamic bar ang tawag sa kanya. Guys, tinan mo to Yes, meron siya parang dynamic island dito. Oh, there you go guys. Nakita niyo ba yun? Nagbago yung shape ng kanyang notch. Grabe! Ibang klase ang design ito. So this is a legit very good phone. Siguro nag-iisip kayo na, legit ba yan? itel A200?
Guys, si Itel po is part ng Transsion, which is yung gumagawa din ng Tecno and Infinix. Yes. Ibig sabihin, quality po yung phone niya. Hindi po siya yung mga peking phone na madaling masira, buggy yung software, walang updates. But hopefully, ito mayroong updates. Pero nakasigurado kayo na okay po siya. Meron ba siyang Itel AI? Yan. Wala yan sa mga chuchong phone na kung saan mo na mabibili sa bangketa. No. This is a very nice, well-made, proper phone na pwede mong bilhin sa market right now. Guys, Itel ay nasa mall, SM, hindi sa Tutuban. Sabi kayo sa Tutuban na yan na. Dati pupunta ako dun eh. Bibili ako ng peking damit. Tapos, pupunta ako ng Quiapo. Bibili ako ng ball. Comment ball if ikaw aba, meron siyang Itel AI dito. Si Sola Voice. Diba si Dola yun? Dola. Ito si Sola. Infinix Dola. Si Tecno, Gola. Guys, legit na review Uy, legit, meron siyang writing assistant. Pagka di mo alam yung sinusulat mo, gusto mo ng tulong, gusto mo mas maganda ang emails mo, mas professional, pwede. Gusto mo mas viral? AI wallpaper generator. Ayan, meron po siya. Pwede ka mag-generate ng sarili mong wallpaper gamit ito. Tapos, nag-analyze siya at nag-summarize ng document. Kapag ka nagbabasa ka ng mahabang document, guys, kaya niyang i-summarize yun. Sobrang high-tech. So, syempre, ibang-iba yung kanyang feel with the 100,000 peso smartphone. Like the iPhone 17 Pro Max. Syempre, plasticky lang yung feel niya. It's a plastic feel. Magaan lang po siya. Pero, ang laki niya compared kay iPhone 17 Pro Max. Wow, this is a big phone. Ito po ay 6.75 inch na cellphone. Screen niya, 6.75 inch. Pero, bakit ganun? Mas malaki. 6.9 inch po to. iPhone 17 Pro Max. Mas mahaba. Pero mas marami kang screen na makikita daw kay iPhone. Kasi nga grabe yung bezels, yung black part dito sa gilid. Kinain niya yung screen. 120Hz refresh rate display na. Napaka-smooth na display. Nato niya ba yun? It's a very smooth display. Pag pumunta ka ng FB, ang smooth din. O sa kay IKOK, wala na. It's a very smooth experience. To be fair, hindi naman siya flagship level performance. Siyempre naman. Pero guys, for 4,000 pesos, meron na siyang 370,000 points ang Tutu benchmark. Abangan. Out of stock na natin. Wala siya pag open ng apps, napaka-smooth halos lahat. Pagbukas kay Sola, ayan, mabilis lang. Ayan po siya, para siyang ChatGPT. O, diba? Hi, I'm Sola. Okay, ayan. Pwede ka magtanong ng kahit ano sa kanya. Oh, by the way, meron pa siyang Hola. Hindi lang si Sola. Hola browser. May sarili siyang browser. Napangalan niya Hola. Which is, baka di ko rin gagamitin. Mag-Google Chrome na lang kayo. Meron siyang Google Chrome, guys. Naka-pre-install na yan. Huwag yun ang pahirapan sarili nyo. Wait lang. Paano kung gamer ka? Kung gamer ka, ito po yung makuha nyo. Okay? So, ito na siya. Mobile Legends. Naglalaro na ako. Tapos na ang smoothness. Medyo ma-frame drops. Medyo naglalag. Ano to? Siya smooth. Pero, ayan po siya. Mataas po yung kanyang settings na available. Pero hindi siya maabot ng ultra, guys. Well, doon naman siya. So, kung gusto mo lang maglaro-laro, paminsan-minsan, hindi ka masyado seryoso sa RG mo, okay na to for your daily needs. Hindi na siya pang jungle or pang MM. Siguro pang roam siya, pang fighter, na mabagal. Pwede rin pang mage, ayun. Pero kung kailangan ng fast hands, baka mahirapan ka dito. Sa Call of Duty naman, ito po yung itsura niya. Umaabot pa siya ng low graphics. Max frame rates! Oh my God. Umaabot ng max frame rates, meaning 60 frames per second. Pero I don't feel it. Hindi ko ramdam ang 60 frames per second sa game na to. What is happening? Pero so far, nakapag-enjoy naman ako. Ang mahalaga guys, na-enjoy ka. Pero kung masyado ka ma-arte sa frame drops, sa smoothness, hindi po to yung cellphone na bibilin mo. Pero, tinan mo to kapag naglalaro ng Call of Duty, guys, pwede siyang headphone jack dito. Mag-i-enjoy ka na sobra dito. Kasi nga, rinig mo ang bawat tira, bawat tagundong. That is kung gumagamit ka pa rin ng mga wired na earphones. Kasi, guys, yan, headphone jack. Lalo na kapag nanonood ka ng mga movies dito. Guys, ito po yung tsura niya kapag nanonood ka ng movies. Diba? Private listening. Tulad ng sinabi ko, kapag nanonood ka ng Ball S5, mas rinig mo ang bawat ungol ng mga characters. Bawat hampas ng balat at laman sa palabas. Yung sound niya, sakto lang po guys. Sakto lang po siya. By the way, ang tanong ngayon, mabilis na maubos yung battery nito. Guys, yung battery po niya, 5,000 mAh. Gusto nyo ba makita yung battery niya? Ito na. Bubusan ko to Okay, 1, 2, Oh, ito pa rin battery niya. Color orange din. Joke lang guys. Pero guys, 5,000 mAh po to siya. Pang matagal na yan. Well, ito nga, 4,800 lang. Ito, 5,000 mAh. So, same lang. Sir Vince, ayaw ko yung review mo kasi nga hindi mo na tinetest si Genshin Impact dito. Guys, hindi yun ang problema. Ang problema, hindi ko na siya ma-install. Napuno agad yung kanyang storage. Ganun nakalaki si Genshin Impact. Pero, ito, ang masabi ko na naman, hindi po siya naglalag sa Subway server. Swipe up, swabe. Left, right, ang swabe. Ito natin yung pinakaswabing 4,000 pesos smartphone na kaya maglaro ng Subway server. Or ng Zombie Tsunami. Guys,
Ibang klase na yung paglundag sa zombie tsunami. Lalo na kapag ginagawa mo ito sa labas, di ba? Alam mo yung feeling ko kapag ito yung gamit kong phone, parang feeling ko, ang dami kong pera. Kasi alam nyo ba, most Apple users, naka-installment po yan sila. Hindi po yan fully paid. Kayo, fully paid. Ano ang moral ng story? Guys, hindi mo na kailangan bumili ng 100,000 pesos para magkaroon ng kaibigan. Hindi mo na mag-installment, mag-pretend, at magbayad every month. At wala ka ng pera. Sa madaling salita, gusto lang bilhin mo. Sir Vince, kayo na ka pa nagsasabi ng mga kung ano dyan. Ano ba yung kanyang camera? Ano siya kapag ka-duck face? Na yung duck face ko dito ay, 5 megapixels na naman yung selfie camera. Sakto na naman. Kasi ito guys, nasa loob ako ng kwarto. Medyo harsh, medyo kulang pa yung beautification for my taste kasi medyo maitim yung ilong ko dito. Don't like it. Kapag nagpa-vlog ka, uy, medyo okay siya, medyo okay. Kaya lang, syempre, kita-kita pa rin yung mga pagka-oily ng mukha ko, may mga butas-butas pa rin kung saan-saan. Pero, guys, kapag kung sa inyo, sa tingin nyo, okay po yung itsura nyo dito or yung itsura ko, then go get it. Pero, kung hindi, baka mayroong mas maganda dyan para sa inyo. Pero for only 4,000 pesos, why not? Ito na po yung quality na makuha nyo. How's the audio? Hello, mic check. Ito naman siya sa rear camera. 13 megapixels. Kumusta naman? Alam nyo, pagka ba skin tones, parang mas okay lagi yung selfie camera. Pero, ang nyo guys, okay pa rin ba siya? Alam ko mas sharp dapat ito kaysa harapan. Pero, what do you think guys? Is it okay? And, kamusta naman yung ating audio? Hindi nga alam, medyo malayo yung boss ko dito. So, baka medyo... Kapag mas malapit, mas buo po siya. Yan po yan? Okay, let's go. Ito na yung mga rear camera shots niya po. So, overall guys, kapag maganda na may ilaw, medyo okay naman po siya. Medyo lang. Hindi po siya pang mid-range. Hindi siya pang 20K, pang 30K na cellphone. No. Pero for most of your needs, kapag nasa labas ka lang, picture-picture, okay na to. No-overthink natin. Baka kailangan natin mas mahal, mas social na camera para makuha natin yung mga magandang shots. No. Sometimes you just need good lighting, good angle, and good framing. Pero syempre, wala pa siyang telephoto, wala siyang ultra-wide. Kung hinanap nyo yun, wala pa siya dito. Kailan mo ang gumastos? Bakit nahulog? Kasi meron po siyang military grade standard 810H drop resistance. Matibay po itong phone na to. Looks like pang matagalan po ang phone na to. Yun po ang gustong sabihin ni ITEL. Meron siyang IP65 water and dust resistance kapag nabasa po siya ng ulan. Okay pa rin po siya. Pero kapag nahulog sa swimming pool, delikado na po yun. Huwag po. So meaning, ang pinaka-use talaga nito, for me kung isa kang Grab driver, angkas, tapos gusto mo social ang phone mo, yung inaangkas mo sa likod, gusto makita yung phone mo, yung phone yan, kuya. Ito po yung bagong ITEL 17 Pro Max na waterproof po, ma'am. At hindi ko binili sa Tutuban. Speaking of Tutuban, magkano siya sa Tutuban? Magkano pa siya sa ITEL stores? Ito na po. SRP niya, 4,799 pesos lang. Mas mura pa kay Infinix, mas mura pa kay Tecno, mas mura di hama kay Samsung. 128GB na yan. Available na to sa May 25. All ITEL stores nationwide. Official launch po niyan. Tapos sa Shopee naman, June 1. Tapos sa TikTok naman, June 5. Bakit nauna si Shopee? Bakit? Bakit? Wala akong maisip na ibang dahilan, kundi yun. Dahil nga, orange siya. By the way, guys, may orange basket tayo down below. Click mo na yan. Gusto mo bumili? Guys, legit na po yan. Hindi po yung galing Tutuban. Oras na ba para mag-upgrade ka dito or mag-downgrade? Ano sa tingin nyo si ITEL 8200? Goods ba o hindi? Kasi para sa akin guys, kung gusto nyo lang talaga na sosyalan, yung itsura niya, bilhin nyo siya para sa magandang battery niya. May headphone jack pa. Okay naman yung kanyang display, napakaganda, napaka-smooth. Tapos meron daw siyang 4 years fluency. So meaning after 4 years, mabilis pa rin siya yung kanyang performance. Parang nalaman? Hindi ko alam. I-comment nyo na sa akin kapag nabili nyo na. Then after 4 years, sabihin nyo sa akin. Pero kung ayaw maghintay ng 4 years, mag-subscribe ka na lang. Hit the bell icon so that you don't miss any of my great content that you're watching Unbox Diaries. Woohoo!